mga pagdinig sa Senado at kaugnay na pagsusuri sa mga ulat ng Commission on Audit, ilang senador ang nagpahayag ng pagkukulang at alalahanin sa gawain at pamamaraan ng mga auditor ng ahensya. Narito ang buod ng kanilang mga pangunahing punto. Mga pangunahing paratang at puna ng mga senador, 1. Hindi sapat na pagsusuri at pagsisiyasat. Ipinunto ng ilang senador na hindi lubusang naiimbestigahan ng mga auditor ang kalaliman ng mga transaksyon, lalo na sa malalaking halaga at mga proyekto ng gobyerno. Sinasabing madalas na nakatutok lamang sa papel at dokumento at hindi sinusuri ang aktual na paggamit ng pondo o ang resulta ng proyekto. Halimbawa, sa mga audit report ng Office of the Vice President na lumabas sa impeachment trial, binanggit na may mga gastusin na hindi sapat ang paliwanag o dokumento, ngunit hindi agad sinuri ng COA kung may maling paggamit ba talaga o kakulangan lamang sa pagsusumaite ng papel. Pangalawa, mabagal na paglalabas ng ulat. Ipinuna na masyadong matagal bago makalabas ang mga audit report, minsan ay lumalagpas na ng ilang taon bago mapahayag sa publiko at sa Kongreso. Dahil dito, hindi na napapanagot agad ang mga opisyal na may kinalaman sa mga irregularidad at mahirap nang itama ang mga pagkukulang. 3. Hindi malinaw na pamantayan at proseso. May mga senador na nagsabing hindi pare-pareho ang pamantayan ng pag-audit sa iba't ibang ahensya at tanggapan. Sinasabing minsan ay mas mahigpit sa ilang opisina habang maluwag naman sa iba na nagdudulot ng hinala ng pagkiling o politikal na motibo. Ang mga terminong ginagamit sa ulat ay minsan masyadong teknikal at hindi malinaw, kaya mahirap para sa publiko at maging sa mga mambabatas na lubusang maunawaan ang nilalaman. 4. Kakulangan sa pagsunod-up at pagpapanagot. Kahit matukoy ang mga kakulangan o irregularidad, sinasabing mahina ang pagsunod-up ng COA kung naitama na ba ang mga pagkakamali o naibalik na ba ang mga pondo. Maraming audit findings ang nananatiling hindi nalulutas ng matagal na panahon. 5. Kakulangan sa bilang at kakayahan ng mga auditor. Inamin din ng COA mismo sa harap ng Senado na kulang ang kanilang tauhan kumpara sa dami ng ahensya at tanggapan na kailangang suriin. Ito ay nagiging dahilan ng pagkaantala at hindi sapat na kalidad ng pag-audit. Tugon ng COA. Sinabi ng pamunuan ng COA na patuloy nilang pinapabuti ang kanilang mga proseso, nagdaragdag ng tauhan, at gumagamit ng mas modernong sistema upang mapabilis at mapabuti ang kalidad ng pag-audit. Ipinaliwanag din na ang kanilang tungkulin ay maglabas ng katotohanan batay sa dokumento at ang pagpapanagot sa mga lumalabag ay nasa kamay ng Kongreso, Ombudsman at mga hukuman. Buod, ang mga senador ay nananawagan na palakasin ang kakayahan, pabilisin ang proseso at linawin ang pamantayan ng COA upang maging mas epektibo ang pagbabantay sa pondo ng bayan. Ngunit tandaan na ang mga paratang na ito ay bahagi pa ng pagsusuri at pagdinig, at hindi pa ito nangangahulugang may napatunayang pagkakamali o kasalanan. Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alam mo, sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, that's 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas yan na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalo, Boracay, mga ganon, Dasmariñas, wala talaga. Wala po.
So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. So halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy na mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ng joint circular dun sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Gandang hapon na Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera. Yes po, Your Honor. Okay. At so lahat yun dinisallow in 375. Opo. Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba? Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isahin Pero po. pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama? Yes po, tama po. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP
at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil, mga accountable officers. opo, tama po. Bakit mahalaga ang papel ng Special Dispersing Officer? Yung special disbursing po, officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Nawala na po yung wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-Special Dispersing Officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds? Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng Kaya bayan. kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo? Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed when you have 2 minutes, sir. Thank you. Good afternoon, Silene. Good afternoon po. I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, paragraph Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinas ko na sa screen para ma-remind ka. 4.60. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases. yung vault po yung sa vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund, yung No. may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Miss Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Oh, wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa niyong trabaho. Para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na No, ICFAO sinasabi rito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Familiar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito Kailangan merong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na merong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office.
Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., pwedeng gumawa ng written information sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So, pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Apo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund. And as a final question, Silene, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Lachica lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Lachica sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023.
Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel La Chica po. Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo La Chica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes, gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po Yung narinig tungkol yun lang sa- po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Senator Judge Marcos for the last intervention. Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo.
So I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po compliance audit lang po ginagawa namin Tama. sa IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang. Limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganon, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit pa sila. Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento. Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit Wala po isa, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit po, in the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon, kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po. Thank you. Again, that would be the last round for this witness. Ms. Eileen, salamat po sa inyong kooperasyon. Salamat sa inyong pasensya. Salamat sa pagsagot sa lahat ng tanong mula sa magkabilang panig.